Hagip din ng signal number 4 ang ilang lugar sa Cagayan habang signal number 3 naman at 2 ang umiiral sa maraming lugar sa probinsya. Para sa update, makakausap natin si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-pakinig po. Sir, pakikwento naman po sa amin, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa probinsya ng Cagayan? Yung ating northern portion po ng province ang nakakaranas ng medyo malakas na hangin at pag-uulan. Dito sa southern portion po, medyo light rain lang po ang nararanasan po natin. Alright. Although, gayon pa man po, ano po yung mga paghahanda na ginagawa natin na sa posibleng epekto nitong super bagyong o super typhoon Nando? Yung preparedness po ng province since Tropical Depression Mirasol in place pa rin po. Ang nag-iba lang yung area of concern natin, imbis na Cagayan River, napunta sa coastal municipalities natin sa mountainous area. So, bago o after lumabas yung urgent advisory ng DILG at Office of Civil Defense, tayo po'y nakipag-ugnayan kaagad sa mga MDRMO ng mga coastal municipalities natin for the declare preemptive evacuation. At tumalima naman po lahat ng coastal municipalities natin, including yung Seoul Island Municipality natin na Calayan, and some mountainous area like Peña Blanca, Bagao, Gataran, Alcala, and Amulong, nag-preemptive din because of yung rain-induced landslide na hazard po ng kanilang mga areas of responsibility. Sir, may mga nakakita tayo kanina i-flash ng mga literato, larawan na may mga residente na mga nasa evacuation center katulad ng mga nasa eskwelahan. Kumusta po ang sitwasyon nila doon? Yes, since hindi masyadong nagalaw yung mga stockpile ng barangay and local government units, natutugunan po yung kanilang mga pangangailangan. In fact, ang panawagan nga po ng aming puting gobernador ay available lahat ng kailangan ng mga tao doon sa ating mga evacuation center po. And sir, sa inyo pong estima, saan po yung mga lugar na inaasahan yung pinaka-maapektuhan itong Super Typhoon Nando? Most of our coastal municipalities, including most specifically yung Island Municipality of Calayan, na dadaanan po ni Super Typhoon Nando, ang pinaka-apektado po dito. Kumustahin na rin po namin yung linya ng kuryente at tubig. May mga naantala po ba? As of Lifeline po, dito sa southern portion at sa central portion ng province po, open, functional at walang interruption. Merong mga mangilang bayan sa first district ng northeastern municipalities po natin ay may interruption sa power. But in terms of communication and water, functional po lahat. Alright, at kumustahin din namin, sir, yung inyong mga tauhan at yung kanilang mga kagamitan. Sapat naman po ba? Yes, sir. Nakapakat na po tayo. Panahon pa lang Tropical Depression Mirasol, place po sila. We have 7 quick response stations all over the province, of which each station meron silang area of responsibility na 4 pa na municipality i-oversee, At lahat ng mga municipalities natin, in place din yung kanilang floating assets, yung mga land assets nila, and yung kanilang mga pre-positioning ng kanilang mga food and non-food items. The same with our barangay. Meron tayong mga community emergency responders activated sa lahat ng mga barangay po. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Sir Rueli. Sa ating mga kababayan na maging kayo man ay nasa Metro Manila, huwag po kayong mag-alala. Ang inyong mga lokal na pamahalaan po ay nakahanda. At sa ating mga kababayan, kung kayo po ay pupuntahan ng inyong mga barangay officials, kayo po sumama, tumalima at kayo po dadalhin sa mas ligtas na lugar. Umantabay sa mga programa pong katulad nito. At antayin ang mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa mga local MDRMO po dito.
Maraming salamat po sa update. Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsi.